nangyari na nga. Duty sa San Pablo. Nireklamo ko sila. Ay, binasag ni Mili yung ano eh. Si Kuya Mili, di na may gawa. Binasag yung service mismo. Nandiyan sila lahat magkakasama. Hindi ko lang sigurado kung nandiyan, pero may tao dyan. Medyo iba na ano eh, nagiging violent. Violent na po siya. Hindi na rin naman pinakailman ng barangay kung bakit parang binigay na rin lang sa kanila. Pinagkano na may meron siyang daladalang susing maraming susi. Ang sinasabi niya, aking property ito. Eh, doon sa gasoline station, Ganun. nagpapagas yung ano ko eh, inaangkin na yun. Pagdoktok. Kaya lang nabuisit ako doon sa mga boy doon. Imbis na awatin ang pagsabihan, tawanan pa sila. So guys, alas 12 ng tanghali, mag-aalauna 12:41. So nandito kami ngayon kasama si Rans, kami ng team ay pupunta dito sa barangay, dito sa San Pablo. Kasi na maalala ko nung nakaraan, may nagsabi sa atin na nagtatrabaho sa barangay, nasabi niya sana makabalik ka dito at may gusto kaming ilapit sa'yo. So sabi ko ay sige po, basta may malawak kami na oras, babalik po ako dito. So ngayon, ito na yung pagkakataon siguro, ito yung free time na binigay sa atin, may malawak na oras. So pupuntahan natin para na sa ganun, matingnan natin kasi mukhang sa kwento niya na maiksi na background nung nilalapit niya ay nakita ko na kailangan nila ng tulong. So kung ano man yung makakayanan na natin na maibigay na tulong, so syempre gagawin naman natin yung best natin. At alam ko naman na naandyan lang kayong lahat para sa mga tinutulungan natin. So tara, andito na rin tayo. Siguro mga ilang minuto lang na biniyahe namin dito na. Yun nga lang, medyo maulan. At sana pag-pray natin na nandiyan yung secretary ata yun alam ko. So sana nandito para Si admin ba? Para makausap natin siya. Tara, kasi mabilis din tayo dito nakaka-request sa barangay na to eh. Kapag may kailangan tayong tulong, agad-agad sila uma-action. So sila na may nagre-request. Kaya tara, ibigay din natin kung ano yung makakayanan natin. Ganun lang. Alright, parada na tayo dito. Pwede na siguro. Tapos, pasok na tayo sa loob. Tara. Tara guys. Sabi nila pag ganito daw may kinakasal na tikman. Nung bata ko sabi nila kapag mainit at sumulan may kinakasal na. Ano totoo kapag mainit at sumulan? Anong sabi nila? May kinakasal na tikbalang. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tama ako. May kinakasal na tikbalang. Tawa si Tuto eh. Tara. Grabe, may CCTV na sila. Upgraded. Ay, sir, pasok po. Kain tayo, wala na pala. Pasok po. Pasok po. Binalikan ko si ma'am, nalala ko yung sinabi mo. Why? Yung sabi mo na saan makabalik ako. Oo naman, sir. Ano yun? Saan ba yun? Kailangan natin. Hindi, ikaw yung sabi mo yung magkakapatid na... Yung JC. Sinamando. Ang walang magulang. Taga dyan lang yung... malapit lang. Pwedeng lakarin. Oo. Sige, pagkatapos niyo. Bahayan lang to. Hindi ako, okay na po ako. Tapos na ako. Kami Lunchtime na ba? dalawang ulit lang. Nakita ko din si Sir Marcos. Nagpapicture ka na. Ako. Follower ako eh. Salamat po. Sir! Ay, sir, tuloy. Ate Joy, nakakanta din niya. Sir, Yeah. kaya Huwag na. Ay, picture mo. namatay na. Wala na kapatid. So sila na lang magkakapatid yung nagtutulungan. Actually, yung isang pumapasok, lapit na doon! Bilis! Ayan sila. Dapat kahit may tinatinga. Bakit? Sabi mo daw
Hindi po. Actually, yun pong yun pong hindi nga tayo at nakain na mga. Kumain na po baga kayo? Okay lang po. Hindi na po namin yan. Yun pong isang bata na napasok ng high school ay hindi pong pasukan. Binigyan ko ng konting, ako na bumili ng gamit. Kasi ako po bagay, pag nakausap ko ako habag na habag. Siguro dahil nanay din ako. Diyan lang yung bahay nila. Isa sila dun sa nasunugan dyan. Ay, nasunugan? Tapos po, nasunugan sila. Siya namatay na yung nanay at tatay. Wala. Tapos, Doon sa sunog na yun, hindi? hindi naman. Hindi naman. Sa sakit. Ano rin yun, kaibigan din eh. Parang mga anak-anak ka na rin ni Kat. Kaya sabi ko nga, baka sakaling yun. Kasi sila talaga yung gusto kong matulungan. Kasi wala na talagang... Nag-aaral sila. Nag-aaral eh. Paano sila nakapag-aaral? Yung panganay nilang kapatid, kasi yung ama, kaya namatay, ay na-aksidente dito sa, nagtatrabaho dito sa Bilyalosada. Ngayon, siya yung ipinalit. Yung anak? Yung anak. Dahil lalaki yung panganay. Yung panganay nila, siya yung Nagpo-provide. nagpo-provide. Ilan sila magkakapalit? Oo, ay. Kasi may ilang kapatid dyan, magkakapatid sila Mandong, madami ano. Si Raven, Yung, may 7. ate, pakit siya rin ng ate, tapos mga lima ka. Yan, mga ganun po. Madami sila. Pero sila na lang Sila ka nagpo-provide? Nag-asawa nila yung pangalawa, yung babaeng pangalawa, may asawa. So, kapisa nila, yung tulong-tulong sila. Kung isa kahit pa paano kumikita mo yung medyo bunso, ba nanalaban ng Kickboxing. boxing. Ayun naman, doon naman siya kumikita. Puro lalaki ba sila lahat? Hindi, may mga babae. Parang apat yung Ang babae. Nandiyan sila lahat magkakasama. Hindi ko lang sigurado kung nandiyan. Pero may tao dyan. May trabaho yung Yung isang nasa boxing doon, halos natutulog sa amin. Andiyan si Kat. Gusto niyo yung puntahan? Sa- Alam niya ang kwento ng buhay ng mga batang yun. Pero, ang bahay niyo dito lang. Pwede natin tingnan muna. Sige. Bakit ka natin si Kat? Alam kasi na naman. Oo, sige. May kausap pa daw si Kat eh. Ako, nung pag nakikita ko yung mga babae pumapasok, minsan naabutan ko na, pambaon nyo, ka-200, yung mga ganun bagang bagay. Kasi, basta pagkausap ko nga sila, hindi ko maiwasang hindi maiyak. Hindi ko na lang pinapakita. Mababait to, mabait yung isa nga ang tawag sa akin ay mama. Ano po ba ang pinakambunso sa magkakapatid? Lalaki o babae? Babae. Babae pa rin. Pumapasok. Yun yung ibinili ko nung gamit. Ilan silang nag-aaral? Hindi ko alam kung 3 ba or... Ibig sabihin, yung iba may mga, ang may asawa na yung babae, yung panganay meron na. Wala. Actually, kung makikita nyo, maganda naman yung bahay nila. Kasi ito nga yung nasunugan. So ngayon, nagkakataon, may tumulong sa kanila para mapagawa to. Ayun. Lahat na nasunugan, binigyan ng matitirhan. Saan nga ang bahay nila Nina Mando? Ito ba ito? Ari pa lang kabila. Ay! Asa si ate mo? Masama ba kalasa? Kilala niya to? Sa ano po? Siya yun. Siya magpakailanman. Ayan po, aring dalawang pumapasok. Ayun, bunsong minanahan ko. Si Marco. Bakit? Masama parang Hindi po, kakauwi lang po galing school po. Ilan na nag-aaral siya? 3 po, isa pong college, 2 pong high school. Opo. Patayin niyo daw yung sound. Kalat po, lager yan. Oo nga po. Ang galing may kolehiyo na sa inyo? Ito po college po. Anong kinukuha niya? Public ad po. Ikaw naman ay? Ano, may asawa na po. Asawa ka na. Opo, isa po anak ko.
Ayun ang bata. Ayun po, tulog Napasok po. din. Opo, kakaawas lang Ayan po. ang naglaro ito, po. Si Laika na ba ang bunso niya? Opo, last na po yung bunso namin. Yan ang napasok ang high school. Tapos ang ano nyo, yung panganay sa inyo dito rin umuwi? Opo, dito din po. Ilan nga kayo magkakapatid? Ito po kami. Ito nga, tama. Dalawang babae po yung may asawa na po. Pero lahat kayo dito. Ano ba? Opo. Sige po, sige na, sige na. At ano, in-scout namin ngayon para bibigyan namin schedule para ma-interview namin sila lahat. Sige po. Okay lang ba sa inyo? Okay lang po. Sige, para Sinabi ko kasi sa kanya, sabi ko, sir, balikan mo naman ako, meron akong ilalapit sa iyo. Magkakapatid na lang talaga. Wala nang ama't ina. Ito kasi, itong street na ito ay nasunugan to nung 2022. So, pero itong lupang ito po, ito ay parang donation sa barangay. So ngayon, parang ang nangyari, may mga tumulong sa kanila para maipagawa lahat to. Tapos sinati-hati na lang para yung mga nasunugan, meron ng sarili. Hindi na rin naman pinakilman ng barangay kung ano, parang binigay na rin lang sa kanila. Kasi donation din lang naman tong lupa ng barangay eh. So parang binigay na lang sa kanila. Bakit hindi na nga rin sila makapalis dito? Ano nga ikinamatay ng iyong ina? Stroke po. Tapos ang iyong amay, aksidente naman. Sa truck naman yan. ikaw anong oras ka lumalabas ng ano? Sa umaga po yung nasa school po. Mga gantong oras ka nandito? Opo, mga patanghali po. Pati itong mga kapatid mo mga gantong oras? Depende po. Ito po yung may pasok po kasi minsan gabi na po umuwi. Pero kami pong dalawa, half day lang po siya. Kami lang po. Yung mga lalaki mong kapatid nasaan? May pasok po, mamaya pa po alas 3 ang awas. Yung lumalaban ng ano? Ay, nandun po sa, may pasok din po. At least Opo, napasok. Napasok siya at the same time, nagta-training siya para lumaban sa Kasi iba't ibang yung kung lugar. mananalo siya doon, may at Oo, least at may least siya makukuha. nakakapag-provide naman. Pero kung tutuusin, dito sa pamilya nila, tulong-tulungan na lang silang magkakapatid. Although nabibigyan din naman siguro ng ibang kapamilya, pero hindi sapat dahil may sarili-sarili rin namang mga pamilya. Talagang sila lang magkakapatid as in. Okay, sige. Pwedeng sa isang araw kasi boss may papacheck up kami sa Lucena. Sige po. Isang araw. Sige, salamat ha. Sige po, Si Marcos thank you pala po. ulit. Hanapin nyo, Marcos TV. Sige po, papalo ko po. Sige, thank you. Thank you po. Hello. Bakit bata? Ano yan eh, as in talagang... Okay, so saan yung area nila dati nung nasunugan? Ito rin. Ay, ito rin. Ito rin, ay, kwento sa... ako, alam niya ni Kap kasi si Kap ay panahong konsehal pa noong nasunog to. Although ito naman kasi ibigay nga rin lang ng so hindi na rin lang sila inano doon. Pero ang makagandahan nun kasi ay maraming nagtulong-tulong para maipagawa ito. Dito ko na rin lang naman sila nakilala eh. Pero dahil nga siguro dahil nanay, ramdam mo yung alam mo yung walang dito na tayo sa unahan. Wala kang hindi ko naman kaya itulong lahat. Kaya ang sabi ko, nung pinag-usapan namin, pagtutulong-tulungan natin. Check ko lang kung nandito. Grabe guys, no? May isang area pala dito na gano'n na yung nasunugan. Tapos pinagtulong-tulungan na mapagawa ng bahay. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung mga nakatira doon dati, hindi nila sarili yung lupa. Kasi donate na sa kanila eh, di ba? Tapos pinagawan sila ng bahay. At least, yung mga tumulong sa kanila. So, ibig sabihin, sa madaling salita, okay talaga itong barangay na to. Kasi hindi nila pinabayaan yung mga nasunugan. Dahil nagtulong-tulong para magkaroon sila ng matitirhan pa rin. So, dun mo palang makikita mo na may pagkakaisa itong barangay na to. Kaya goods yun. Yung maganda sa barangay. Tara. Akyat din tayo sa taas kung nandiyan si Kap. Paalam lang din natin na nagdaan tayo dito. Then, siguro, lalabas na rin tayo dito sa sa area na to. Kaya tara. Tara guys, akyat tayo dito sa taas. Nandun daw si Kap.
ate. Kumusta po? Ayun, binisita po namin yung kakapatid dun sa Sabi ko, dinasunugan. mo. Ah? Sinamahan daw ko. Kinumusta po namin kung... Yung babae doon ay inaanak ko. Pero halos sa akin yung isa, yung champion ngayon natin sa MMA. Yes po? Yes, si Pilo. Magaling ba? Malakas ang kamay doon. Kasi po nag-push siya kanya na mag-training. Kayo? Hindi. Pero sadyang nakitaan siya ng potensyal ng mga... Hindi, doon sa tumatambay, hilig ng bata eh. Meron kasi dito training camp ng MMA, tapos meron parang si Giovanni, Brad King sa Taugama. Doon sa isang panok. Okay po. Hanggang sa inang po ni Giovanni, dalawa sila. Wow! Ano ba? Ang galing ng bata. Malakas ang kamay. Nasa YouTube ba yan? Oo! Parang meron Tsaka, po. gusto makibit mo yun. Anong pangalan niya po? Si Pilo, kung tawagin nandiyan ba? Nagtatawag. Wala ka, yung mga babae lang ang nandito. Wala po sila eh. Ay, galing na kayo. Oo. Sinilip po niya. Paano yan kailan man naman tayo tatay? Oo nga daw. Aksidente, nasa harap pa ng video. Ganun. Nahuli sa to, pag hila niya ng tali, ng nube, dumunos, bumaliktad, tumama doon sa kalsada. Ayun. Balik tayo doon kay Namerba. Ang hirap doon kay Kaya ako Emily. nung isang araw po sinubukan ulit namin kasi nahiya na po ako dito lumapit eh. Kaya sabi ko, lagi na lang tayong nandun sa barangay. Ayun, kasama si Crisel, kaya punta ko sa... Siya nga daw po eh. Wala, nakikipag na po ako dun eh. Nakikipag... Ayaw natin na tanggapin eh. Ano gagawin natin? Yun nga Pag po. gusto nila, dadalhin doon, nagwawala. Tsaka ngayon, medyo iba na nagiging violent. Violent na po siya. Nung isang araw po, may kutsilyo siya tapos galing na galing. Susubukan ko po sana siya sa Lucena kung kaya eh, kaso wala, tinakbuhan kami. Sa dati, kotse ko ang dinaanan naman. Ay, ganun ba? Ako, anak ko minta gusto nang patulan ng bata. Sabi mo, Ano po ginawa niya sa kotse niyo? pinagkano na meron isang daladalang susing maraming susi. Ang sinasabi niya, aking property ito. Doon sa gasoline station, Eh, ganun. nagpapagas yung ano ko inaangkin Tiyempuhan. kayo. Pagdoktok. Kaya lang nabwisit ako doon sa mga boy doon. Imbis na awatin o pagsabihan, tawanan pa sila. Pinagtatawanan po. Sabi ko, alam niyo ba na itong pesto? Public ito kasi gasoline station kayo. Dapat may gwardya. Opo. Wala, ikaw yung swerte niyo. Pagka ako ibang taong Ako makakawin sigurado po. nangyari na nga. Doktor, taga-Nagkarnan. Duty sa San Pablo. Nireklamo po sila. Binasag ni Mili yung Si Kuya Mili, di na may gawa. Binasag yung sa music mismo. Nireklamo ng doktor. Pinaltan niyo. Tumaka ko. Doon, pinaltan niyo. Pero sa akin, tama ng Panginoon. Di ba? Mali. Siyempre, di pa naman ako chairman ng panahon yun. Ay, wala nangyari. Nasa, bumalik ko na yung pag-iisip ko. Ultimi siya sin, nilagyan niya ng barikada yun. Nakagaya, akin to! Ano ba ka? Opin ka! Hindi po namin alam yung mga pangyayari na ganyan ka. Hindi. Matagal naman. Dati pa yun. Ngayon po, mas lumalala po si Kuya Mili. Pero pag nakakausap ko, matino. Opo. Kasi kung ba't titira, inuna ako, Jollibee! Tapos, chairman ako. Kilala ko. Pagka Jollibee. Kasi alam ko talaga ako. Kulang. Tapos, Ngayon po yung kubo ni Nanay Minero, tinambakan niya ng mga gamit, mga basura. Punong-puno po yung loob. tsaka talagang, ano niya sila sa China, Opo. Iba talaga kami. Isip din siya. Pagkapalis nga kami sabi ni namin tara na, tayo ipapadala sa ipapadala tayo sa China, sumama lang. Bigyan ka ng pan-Jollibee, kaya Siya nga sumama. daw po eh. Babalitaan niyo kwento ni Nanay Minero. Nakakatuwa naman kasi alam mo na may katinuan pa. Oo nga. Di ba? Kaya na pag minsan nagiging violent dahil walang gusto umako. Opo. Kaya gano'n. Opo. Siyempre, tuda rin siya laging gano'n. Kasi estudyante yan, estudyante. Pero talaga dapat nakagano'n siya. Opo. Pag talaga nagiging violent na, talaga hindi naman pakinggan. Kaya nga sabi ko, di ko na po alam kung ano pa yung pwede natin gawin. Kasi Kaya lang, sir, kung kapag inulit na naman sa Mandaluyong at nakapasa na naman,
Ulit-ulit lang. Alam niya eh. Alam niya po. Alam niya. Tsaka pati sa Mandaluyong, matino siya. Kaya nga po. Kaya ako naniniwala, nagpapahid-pahidan lang. Ako po. Di ba? Po. Eh, kung dadalhin mo naman niya sa ay kailangan handa ka. Kaya nga po. Sabi kasi, ang aming barangay ambulansya ay pwede naman. Noon po, tatry ko sanang isakay siya sa sasakyan namin. Ang sabi ko sa kanya, after mo ma-check up, mamasyal tayo sa SM para lang po sumama. Eh, nakita niya ngayon yung sila Jackie. Galit pala siya doon. Eh, yun ang kasama namin sa sama. Tumakbo. Pero yun ang nag-iintindi sa kanya. Kaya nga po. Wala nagmamalasakit sa kanya kung di pa makinig. Totoo po yan. Kaya nga po sabi ko, wala. Pahirapan tayo, hindi kami tinakbuhan tayo. Tapos nung pauwi Paano namin. nilaro yan? Ha? Mga bata rin. Siya po. Pero sa akin din, Ay, ikaw rin. di ba sabi ko nga po nun, balikan mo naman ako, meron akong magkakapatid. Kasi nga, di ba nakakaawa naman talaga ang kalalagayan. Okay, yung bahay nila. Kasi, ikinikwento ko, Kap, na yun ay nasunog. Konsel ka nun, di ba, nung nasunog? Hindi, talo ko sa pagkatsarin. Umapanog siya ba na? Nung panahon nasunog yan? Yes, nagkataon na yan ay local election, mag-election ng local kaya napuntuhan. Pero yan ay tulong-tulong din yung mga naging kandidato na napakaswerte nga nila. Sabi ko nga po eh, kahit paano, kung sa iba-iba po yan, baka wala na silang tirahan ngayon. Kung saan kasi sila... sa totoo lang, sapag ganito eh. No. Yan, ay ako naman, hindi ko, kung naka-opesto rin, hindi ko rin manaangkin dito. Eh, kami nga pwede palayasan dito. Na-award na sa kanila. Buti nga sa kanila, na-award yun eh. Oo. Wala nang bumulapog pala. Kanila na talaga yun. Kaya nang dumami. Oo nga po. Dati kasi yun lang. Tingnan lang sila. Kaya mas maganda. Kasi tapos siguro may vacant, kaya sinunod talaga. Same time, yung inabot na rin ng suligan. Kaya yung nangyari kanila na rin. Masaya naman sila ngayon doon. Masaya. Kaya lang, ang nagiging problema nga, yung kaligitan din ng bahay, yung property, eh, sama-sama sila. Tapos yung kalsada, masasakop nila eh. Paladala mga sasakyan. Pag niligo ka, hindi mo halos maabot. Yung mga nakaparada. Tapos yung kapila, maligaling pa. Kaya, mabait yung mga bata. Kasi nagkasamahan na eh. Hinaano ko. Kaya nga po sabi ko pag ano, kung okay sa kanila na makabisita ka ulit kami susunod, schedule namin, babalik po kami doon para makausap namin. Mamit ko rin si Pilo. Si Pilo ay ano eh. Sabi na tutoy, dapat may savings ka. Yung kada laban mo, Oo nga po. nagiging incentive mo ron, o konting premyo, ihulog mo. Kasi hindi lahat ng Oo. pagkakataon ay hindi ka nanakaw. Opo, tama. Baka mamaya matalo ka rin na knockout ka. Tsaka siya po yung wala pang, wala pang asawa. Wala. Okay, kung- Dalawa sila, yung pangalan na ko yun. Kung dumating po sa point na mag-asawa siya, di ka doon paano. Parang yun lang kapag nagtutulungan na yun, ano? Yung Si panganay. panganay kasi ay pumalit sa trabaho ng tatay. Driver din, construction. Tapos yung sumunod, mga nagkakaroon na may mga babae. Kaya kahit pa paano yung kaso yung asawa na eh. Kasi pag-asawa mo yung halos yung dalawa magkasunod. Eh, dati kasi na Wala na din po kasi yung talagang magulang sa ng bahay na nag-a-advise. Kaya talagang pwedeng mauwi po sa ganun namatay na. na mag-asawa. Dalawa yan, di yan. Dalawa yung na ganun din. Yung isa, aksidente pareho, yung tatay magaling na cook. Opo. Di na rin. Dito po? Oo, wala naman sa kasalanan. Tapos yung nanay, inaasikaso yung pagkamatay ng asawa. Sakay sa tricycle, na-aksidente, bumangga yung tricycle, masama ang pagkakabagsak na bago, patay din yung na. Kaya wala yung akong niya doon. Ay, yung kapitbahay na mismo, doon. Si Anding Wali ko, may asawa na rin. Si Angelica, nag-asawa na rin. Yung Angelica, yung same panganay sa magkakapatid that time, may kalipin siya, nakaipon siya ng konting pera, ng bigay ng mga tao. Naubos tipos, balik. Napagputubis. Mismanage po. Oo, anyway, okay Sige lang. po. Sige, pagkakataon. Sige po, Kap. Balik ako din, ano? Opo. Kap, salamat po. Lagi sa kaming inuuhan dito, gadala. Salamat po kay Tatay. Opo.
Salamat gusto ka. niya ay God bless po sa'yo, Kap. makatulong. Ano po ate? Paano po kaya kung gusto niya silang nakausap ng magkakasama? Yun ang mas maganda. I-schedule natin. Sige po. Mga kailan po. Lasing niyo po inom lang po. Parang nasa akin. Mag-message po ako. Sige po. Pumunta kami. Okay po. Salamat ka, punta na kami. Oh, sige po, salamat. So, ayun guys. Ganyan makipag-usap sa atin yung Kap dito na kumbaga magiging kampante ka, maluwag yung pakiramdam mo, nakausap sila kasi welcome na, magaling sila mag-welcome ng tao dito sa barangay nila. So, ayun, nakakatuwa din kasi kahit paano yung mga bata na pinunta natin, although nabanggit ni Kap na yung iba nag-asawa na, kasi maunawa natin na wala kasing magulang na nag-guide, walang nagbabawal, walang nagsasabi na anak wag muna, walang ganun kasi wala na silang magulang na wala na nanay, wala ng tatay. So sa tingin ko naman ay pwede natin silang bisitahin, schedule para mas malaman natin kwento ng buhay nila. Mali mo may matututunan pala yung mga viewers natin sa kwento ng magkakapatid na to, di ba? O mali natin may mga kagaya nila na ngayon nawawalan na ng pag-asa, na ngayon baka magkakahiwalay, magwatak-watak o kung ano man. Malay nyo may mapulot tayo sa kanila, di ba? So yun lang. Maraming salamat sa pagsama nyo ngayon sa pagpunta natin dito sa barangay na to. At may lakad pa tayo ngayon. So salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-click na rin ng notification bell dyan sa baba para na sa ganon lagi kang updated sa mga vlog namin. God bless po. Salamat. Shine your light on me. I'm trying to be free, Lord. Surrender my pride.